Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Ay, nako, Monday na naman ho. Masayang Monday sa inyo lahat. Kamusta na po kayo? March 16 na. Ay, nako, masayang Lunes. Nasaan? Masayang Lunes, Jen, at sa lahat nating kababayan na nasa iba't ibang panig ng mundo. Mga kababayan natin, kumusta po kayo? Sana'y nasa mabuti po kayo kaya kalagayan. Simula na naman po ng isang linggong pagtatrabaho. March 16, ibig sabihin, Jen, kalahati na tayo ng Marso. Iyan na nga. Kalahati na tayo ng Marso, papunta na po tayo ng Abril, at ayon po sa pag-asa, ay simula na tayong makakaramdam ng mga mainit na panahon. Opo, nitong mga nakaraan, malamig eh. Ay, oo. Pero, Ano yan? Hanggang Wednesday na lang daw. Hanggang Miyerkules. Hanggang Wednesday na lang. Ay, Pagdating ng Thursday, Mainit ay na. mapapawi na yan. Ako po. Simula na po ng maalinsangang panahon. Ayan ang problema. Pwede ba nating ipunin ito? Lagay ko sa plastic yung lamig. Yung lamig. Oo. Pwede. Parang yelo lang, ano? Para pagdating ng Webes, sa mga panahon na mainit, ay bubuksan mo, lalamig pa rin. Ayun nga. Nako. Kasi po, ang problema natin ay magdodoble, magpapatong. Aha. Garuin nyo, mahal ang gasolina, mahal ang petrolyo. Oo. Magmamahal din ang mga singil sa presyo ng mga produkto, Oo. singil sa kuryente, at kung ano-ano pa. Tapos mainit pa. Mapapwersa ka ngayong magsindi ng ventilador, mag-aircon. Ay, oo. Naku po, paano na pagdating nung... Bayarin mo, no? Bayarin, oo. Sabi pa naman ng Meralco, tataas tayo ngayong Marso. Oo. At bukas, Nason, Oo. kaya na sinasabi mo, Ayan pa. magkano tataas sa presyo ng produktong petrolyo? Naku. Meron ba tayong official announcement na para bukas? Alam nyo ba, mga kababayan, Oo. ito na yung pinangangambahan natin. Nung nakarang linggo, tumaas na eh. Yes. Kaya lang ang ginawa ay araw-araw dyan, ha? Everyday may ang pagtaas. dapat daw, ang totoo daw, dapat ang schedule Tuesday at saka Thursday. Oo. Ang ginawa ng iba, Araw-araw. araw-araw. Pero dapat daw, nakasunod doon sa bracket na dapat Naku po, itaas. Ano kayang bracket pa ang hihilihin natin? Oho. Dahil bukas daw ho, mga kababayan, nako, ang itataas ay Magkano? kung i-average mo ito, 20 pesos per liter. Ganon? Oo. Simula bukas? Simula bukas. So kung... Isang bagsakan. So yung fuel, yung fuel save, yung medyo mataas ng octane, 72 ngayon? O ito. Ang diesel tataas ng 19 pesos and 30 centavos hanggang 22 pesos and 30. Ang gasolina naman ay 17 pesos. Pero siyempre, depende yan sa sa gasoline stations. Aha. Ang premium diesel, nako, aabot na ng ito. Halos 100 piso na dyan. 94 pesos, 65 centavos. Ang batay natin yung kung magkano ngayon, magkano ngayon? Dadagdag ito. Plus pa lang. Plus yan. ito. Plus yan. Kaya kung titingnan mo dyan, sa monitoring daw ng Department of Energy, tumaas na ng 70 hanggang 80 ang kada litro ng diesel. Dyan lang sa 82 na eh. Pakarga ako ng So isang kung 82, dadagdag ito. Dadagdag mo pa yan. Di 100 na mahigit, ganun ba? Mahigit na. 100 plus na ang diesel bukas. Imaginein mo, Nelson, kung halimbawa, jeep, no? So isang pangkaraniwang jeepney, ang average sila, 30 liters per day eh. Yes. Oo, yung full tank mo. Sabihin mo na. So ibig sabihin, kung 30 liters per day, Ay, ilagay mo ng 100 pesos. 100 pesos, 3,000, tama ba? 3,000 isang araw. Kumikita sila ng 2,500 eh. Naku po, abonado pa na Bunado limanda. po 500. Oo. Nako, ganun ba? Tama-tama ba? Tama yung computation natin. So kung 100 ang diesel, sabi nila natin 100 pesos per liter, Oo. Times 30. times 30, 3,000 nga, no? Halimbawa, isang araw na biyahe yun. Oo, maghapon nila. Yun talagang ruta nila. Talagang kumukonsumo yan. Average, 30 liters per day. So, 3,000. Magkano ba ang, halimbawa, puno yung jeep? 800, 16 yan. Magkano ba ang pamasahe? Magkano pa ba sa'yo ngayon?
Ha? Halimbawa, sabihin natin 13. Halimbawa, 13, yung ano lang niya. Isang linya, oo. Maikli lang yung kanyang ruta. Oo. E may 208 siya. 200. 8 pesos. 8. Isang biyahe. Oh. O de balikan siya ng, para maka 3,000 ka, nako, 15 balikan ito. Hindi, swerte ka na makasampu ng turnaround sa jeep eh. Yun nga. Sabihin mo ng ano. Kasi, Jen, ilang oras ba yung pagpunta mo, di ba? Ayun na nga, yun Sabihin mo ng isang oras yun, 15 hours ka bang magbabalik-balikan, di ba? Yun lang, ano. Tapos, ang matitira lang dun sa 3,000 mo, 120 pesos na lang. Kakain ka pa ng agahan, Naku po, tanghalian. yan ang problema. Malaking problema nga po ito. Oo, sinimplihan lang natin yung computation. Yun lang yun sa jeepney driver lang yun. Mararamdaman mo talaga. Ay wala pang pagtaas, wala pa tayong provisional fare increase ngayon Wala pa. Wala pa. Oo. Hindi pa rin po aprobado yung emergency power sa Pangulo. Wala pa po yun, Yes. Kasi kung ibababa mo ng konti yung excise tax at saka yung value-added tax, sabi mo na, hindi pa implemented ngayon yan, o bukas. Hindi pa. Naku po. Mamamroblema nga po tayo. Kaya pala, para narinig ko kanina, mayroon daw tigil pasada mga jeepney operators and drivers sa Thursday. Kung ako Totoo ba man, yun? Jen. Kung ako man. Oo. Bakit ako papasada kung malulugi ako, di ba? Titigil talaga tayo. Hindi, kung ako dyan, huwag mo nang ideklara. Talaga namang... Titigil ka talaga. Kung ako jeepney driver, teka lang po, bibiyahe ako, kailangan kong 3,000 minimum, pang crudo pa lamang, Oo. kumikita lang akong 2,500, Naku ba't po. ako bibiyahe? Ayun nga, dahil magpapagod lang ako, di ba? Oho. Kahit kung hindi ko sabihin ako'y magtitigil pasada, Pipilitan ka. oho. So, teka lang, sabi naman ng iba, hindi, meron kaming 5,000 na fuel subsidy. Oh. Kung 3,000, isang araw kalahati. Ilang araw lang. Isang araw kalahati, Ilang yung araw lang yun. 5,000. Kaya nga. Wala nga, no? Paano tayo nito? Yun hong sa bus naman, na-approve na ata, sa provincial bus ba? Yun, binabasa natin balita kanina. Provincial bus yun Provincial bus. Tumaas na raw ng parang 20 pesos ba ang biyahe? Hindi, tsaka yun hindi pa to kasama sa computation, yung taas sa... Ay, itong panibagong ito, matagal lang request yun. Petition. Naku po. Ngayon, sana aprubahan na ng LTFRB, magiging 15 pesos ang minimum fare. Nako. Pagka nagkaganon naman, ang kwentahin naman natin ay yung baon nung estudyanteng pumapasok Yun. sa eskwela. Yung sumasakay ng jeep, Oo, halimbawa, 15. empleyado, Balikan, 30 pesos. 30, oo. Naku po. Di ba? Magre-reklamo na kung ang baon mo ay... 100 pesos lang per day. Hindi, mayaman-yaman ka na, 100 pesos. Ganun ba? Oo, nga 50. Bagay, lakad lang yun, ano? Matitira siya 20. Wala. Noong mga 1970s, paldo ka nun pagka 20. Oo. Marami ka na mabibili. Ngayon wala na. Matindi po ang sitwasyon ngayon. Hindi na po ito biro, mga kababayan. At itong problemang ito, Nelson, bukas lang yan, Iba pa yung pagtaas ata sa, Iba pa yung pagtaas sa Webes. Natural. Dahil sa hindi naman dumadami ang supply dyan Yun na nga. Hindi naman dumadami ang supply ng produktong petrolyo, unti-unting nababawasan. At wala pa tayong balita kung may dumarating na supply mula nung magkaroon ng gulo doon sa gitnang silangan. Dahil nga ayaw padaanin dyan Yung Strait of Hormuz, Kung hindi nila ibibigyan ng clearance Limitado lang ang nakakalabas Pwede ba silang umikot? Wag nang dumaan sa Strait of Hormuz? Mas malayo ata ang ruta, no? Mas malaki naman daw ang transportation cost. Ayun ang mangyayari. Oo. At saka Hindi, ang problema kasi, ang ata ngayon, meron daw pwedeng tumulong sa atin, China. Kasi doon sa bahagdan ng mga mayroong oil reserves ngayon, Nelson, nasa gitnang silangan, pero pinakamalapit ata sa atin, kung hindi Malaysia, China. China. Oo. Ang Malaysia naman, aywan ko lang kung makakabil tayo sa kanila, yung China, nagdadalawang isip tayo. Puro sama ng loob ang ating naidulot sa China itong mga nakalipas na araw Di ba? Pangatlong option ay Russia. Aha. Ang Russia naman, may oil embargo ata ang Amerika.
Oo. Ako doon sa Amerika, tanggalin nyo na muna ang embargo nyo sa Russia. Meron ng mga limitation na... Ganon? Oo, ang tawag doon, limited unsanction, tinatanggal yung ano. Kaya limited. Yun namang supply daw ng IEC ba yun? Magdadagdag daw sila ng 200% na production, pero hindi naman makakadaan doon sa Strait of Hormuz. Ganon. Oy, nako. Teka lang, ang latest pala, di ba sabi ng Iran, may padadaan na sila eh. Oo, basta wag lang daw Amerika at Israel. Wag lang daw dollar, yun na nga. Oo, at Kailan, kung ang fuel mo raw, ang halaga yuan, Oo. sabi ni yuan, China, di ba? Oo. So yun lang ang currency. pwede. Yun lang ang gusto niyo padaanin doon. Nako. Kasi siniro nila yung... Ang Iran, di ba, yung may pera yung Iran? Oo. Siniro $2 Zero, walang value. Ayun. Oo. Kaya, So may valor sila ngayon sa yuan, computation ng yuan. Yun ang kanila yung ipinipilit ngayon. Kaya pala sabi ng kung meron sila atang marka, kung yuan ang halaga niyan, pwede kang dumaan kasi parang may go signal ata sa Iran. Yun lang ang tatanggapin nilang pangbayad. Hindi na. Patay. Yari tayo. Matindi yan. So, ngayon ay wala pa tayong narinig ng mga hakbang ng gobyerno sa panibagong problemang ito. Meron na, Jen. Ayun na. Yun naman pala. Anong walang naririnig? At least naibsan ang problema Ikaw ko. ba'y may takip ang tenga? Tengang kawa. Hindi naman. Kaya nga naghahanap ako eh. Meron. Meron ba? Anong walang ginagawa? Ayan. Eto, Oh. hiniling po ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Na? Eto na. Oh. Kay Senate President Vicente Soto III na agad isabatas Yan! ang panukalang pag-amyenda sa Biofuels Act of 2006. Ang tagal na pala. 2006 pa. Nakakain na yan. Yung Biofuel Act, Oo nga, ano oo. na ito, batas na. Okay. Aamyendahan lang. Oho. Babaguhin. Oh. Sinertify na dyan na urgent eh. Ayan. Urgent na. Oho. Nagpadala pa ng sulat sa Senate President. Oh. Ngayon lang Lunes. Kararating lang ng sulat, mainit-init pa eh. Okay. Ayan sulat kay Senador Vicente Soto III. Oh. An act amending Section 5 of Republic Act Number 9367, otherwise known as the Biofuels Act of 2006. Oh. Ang gagawin dyan, para mabawasan daw ang epekto ng tumataas na presyo ng langis, ang mangyayari, palalakasin ang kakayahan ng ating bansa na harapin ng pagkaantala ng supply sa enerhiya. Okay. Sa ilalim ng batas na yan, inaatasan ang paggamit ng locally sourced bioethanol sa fuel blend Oo. para mabawasan yung ating dependent sa imported fuel. Pero ito, Hahaluan natin. ito yung blend lang ito, Nelson eh. Panghalo. Oo, parang 10 to 20% lang yan. Ang main mo pa rin, crudo pa rin. Crudo pa rin, pero at least mabawas-bawasan. Ganon? Iginit naman ng Philippine Biodiesel Association Na? dapat palakasin pa ng mamabatas ang umiiral na polisiya ng batas Ayun. sa halip na suspendihin ito. Oo. Ayan. So yan yan ang sagot, Jen. May ginagawa. Gagawin natin yung ating mga diesel, haluan na natin ng bioethanol yan. Bioethanol, Oo. meron pa tayong coco diesel, di ba? I-fuel blend natin yan. Kasi na problema mo na sa coco diesel ata, kapag tumatakbo ka, para kang may hinahabol ka ng pusa eh. Dahil Amoy fried chicken. yung pinagprituhan ng Parang chicken. pinagpritahan ng manok eh. Oo nga, Pero itong bioethanol naman, well, gaano kaya karami ang supply natin yan? At Madami tayo nito. available Jen. ba yan sa mga gas station? Available yan. Huwag ka mag-alala. Bababa ang diesel pagka linagyan mo ng blend na ganito. Ayun na nga. Totoo naman yan. Kasi actually, marami nang talagang ganyan. Pero gumagamit ata karamihan, mga small players eh. Hindi. Dapat Yung big four, ayaw gumamit. parang wala akong nakikita. Kaya nga gagamiendahan yung batas para gamitin ng lahat. Ha? Sabihin, pipilitin na ito, mandatory na. Ang hindi susunod ay Sisilaban. painumin ng alcohol. Bioethanol yan ha? Locally sourced bioethanol.
Magtanong nga tayo, paano ba ano yan? Sino ba, meron tayong mga nakakapanayam dati niyan, yung mga nagpropagate ng ganyan, no? Oo. Ano, ilan bang percentage yan, no? Yung bioethanol, ano? Bioethanol, sa diesel. Pero alam ko sa diesel lang ito, sa gas wala eh. Ganun ba? Oo, Oo, diesel. nga, tama, Kasi tama. sa transportation ano ito eh. Oo. Pati nga yung coco diesel eh. Oh. Para ma-check natin, makita natin, ilang percentage ba ito? Ilang porsyento ba yung bioethanol na Ang ihahalo? kaya, no? Oo, nga, ano? Ang iba naman dyan, aywan ko lang, yung mga jeepney driver dati, nagre-reklamo, parang nag-iiba daw ang performance Ganun ng ba? kanilang sasakyan. Ayaw humatak. Well, hindi ko alam kung totoo yun. Baka naman kako, panira lang ng ibang mga driver yun kasi ayaw nilang magkarga ng bioethanol o ng mga may blend o halo Oo. doon sa kanilang krudo. Ayan, no? Oh. Bioethanol yan eh. Oh. Locally sourced. Hindi nila tayo mag-i-import. Yan. Alam ko marami sa Pilipinas na mga pang-blend, pang-halo dyan. Alam mo ba kung saan galing yan? Saan ba yan? Sa tubo, Jen. Sa tubo. Tama. Yung ano, ethanol. Yung sa yung sugarcane. Yes. Oh. Byproduct yan ng molasses eh. Oh. Oo. Ang problema, eto problema, Ano daw problema yan? kulang yung ating tubuhan. Hindi. Yung produksyon mo lang ng asukal, kulang eh. Di ba? Dadagdag pa natin ito. 10% pa lang bioethanol na ibine-blend. 10% lang. Sa 1 litro, 10% to ng Pwede rin pala si gasolina ito. Pwede din. 10%, Yun pala, at least maganda. Ang problema nga, Yung performance kaya ng sasakyan, ano ang hindi epekto? lang yung tubo mismo. Yung mismo source. Saan natin kukunin yan? Balikan na lang natin yung panukala ni yung si Dingle. Ba't ba yung walang ano doon? Yung tubig? Oo! Water. Wala namang... O kaya yung galing doon sa plastic, kasi yung plastic na yun, di ba, may halong petrolyo yan. Dati doon sa may Rizal, meron yan eh. Yung niluluto yung plastic, tapos ang parang pinakakatas ay nakakakuha ng diesel daw doon eh. Ganun? Pero kinover pa ni Maton Gonzales dati yan eh, ni Joel eh. Kung ako naman ang tatanungin, Ito ang mga dapat nating ngayon hanapin. pagandahin natin yung ating mga waterways gaya ng Ilog Pasig dyan. Kasi pagka meron kang mga magagandang ilog, alam mo ba yung mga kanal-kanal natin dyan sa Maynila? Ayan, oo. Nung unang panahon pala nadadaanan niya ng mga bangka-bangka. Hindi pa silted doon, hindi pa burak. Kasi ngayon kahit na sa buwan hindi mo. na. Kasi ganyan sa Thailand, Jen, di ba? Ayan. Yung mga maliliit nilang mga kanal doon, dinadaanan ng mga bangka. Kapag ka walang mahal ang gasolina, kapag ka tubig ang dadaanan mo, pwede kang magsagwan. Sagwan. Di ba? Thailand at saka Vietnam. Vietnam, di ba? yes. Doon sa yung kanilang Mekong River ba yun na kung saan na yan. Pasuot-suot, di ba? Ayun. Paano tayo ngayon? Ano kaya ang mga hakbang pa ng ating pamahalaan, ano? Nakukulangan ka pa ba sa Medyo bioethanol? kulang pa. Dagdagan pa natin. Eto. Ayan. Sige. Gusto nila magtipid ng gasolina, produktong petrolyo, pati kuryente. Hindi, huwag na lang kayo pumasok sa trabaho. Paano naman kami susweldo? Lalo kaming problema dyan. Ng isang araw. 4-day work week. 4-day work week. Pinatupad na sa government sector eh. Lunes hanggang Huwebes na lang ang pasok nila on-site. Pagka Friday, work from home na. Work from home, kahit tuwa dyan yung mga Security guard? security guard, tagalinis. Kasi pagka Friday, sa bahay sila naglilinis, sa bahay sila nagbabantay. Tinanggal daw yung security guard na nagpanukala nun eh. Tinanggal eh. Bakit? Ano ba sabi niya? Sabi niya, maghihiling po ako na 4-day work week eh. Tapos, Work from home ako. Pagdating pagka ng Friday, Biyernes, ano sabi sa kanya? Sabi ng manager, pinakamabuti 5 days ka na sa bahay mo. Huwag ka nang pumasok dito. Meron pang, Jen, ang nagalit naman yung pamilya niya. Bakit daw? Sabi sa mga, magpa 4-day work week ako, Friday dito ako sa work from home. Nagalit yung pamilya, nilayasan siya. Yung empleyado. Umalis, nag-alisan eh. Sabi niyo, sa bahay siya magtatrabaho? 5 araw? Nagtaka kasi, bakit gano'n gitong, ang nakakasama naman ng loob, ha? Para bang ayaw niyo ako kasama. Dapat sinuportahan ka ng pamilya, asawa at anak mo, bakit niliyasan Ako naman pa? nagpapakain sa'yo, nag-alisan siya eh. Ano ba trabaho ng tatay nila? Embalsamado.
Sa ganang mamamayan mo ito napapakinggan nila? Bulaga to. Para hindi sa ganang mamamayan ito napapakinggan. Dinadaan na lang ho namin sa kiti itong problema ito. Wala tayong magagawa. Opo. Ganyan nung kalagayan ngayon. Masalimuot ito, Nelson. Masalimuot po itong problema ang kinakaharap natin. Kahit anong higpit siguro ng sinturon ang gagawin natin dito, mukhang mabigat ito, Nelson. Kasi matagal na panahon na tayo ay dependent talaga sa petroleum products. Wala kasi tayo nito Yan ang sinasabi natin, Jen, na kapag ang isang bansa na hindi naman mayaman, walang panggastos, masyadong dependent sa importasyon, pagka nagmahal yung imported products niya, wala na tayo, di ba? Ngayon, dependent tayo, hindi lang naman sa langis dyan Pati sa agricultural products, di ba? Pati lahat. sa bigas. Sa lahat. Alam mo ba ngayon, ang bigas sa yung i-import natin, sigurado magtataas na. Alam mo kung bakit? Bakit daw? Bukod po dyan sa pagtaas ng mga produktong petrolyo at kung ano-ano pa, alam mo ba kung magkano na ang isang dollar ngayon? Ay, nako, peso to dollar. Yan, dyan tayo makakabawi siguro, Nelson. Paano tayo babawi? Dollar ang gagamitin natin pambili ng produkto. Then double tayo. Kung bibili tayo sa iba yung dagat, pero kung pagpasok naman sa Pilipinas, baka yung OFW ay magbigay, may pera ang mga mamamayan natin, di kaya ganun? Ang problema, halimbawa, naggagastos ka ng dollar, di ba? Oo. Gagawin yung peso, madami. Oo. Ang taas ng bilihin, wala din, di ba? Oo nga, no? Walang kwenta yung mataas na dollar mo. Aber, magkano na ba ang dollar ngayon? Eto po, ang dollar po ay sumadsad sa pinakamababang magsi-60 na 59 pesos 87 centavos. Ako, magsisenta na? Ngayon pa lang yan. Paano pa bukas, di ba? Nako. Kaya, tinan mo, tumaas na So, ang... sad ang piso talaga, no? Tumaas na ang produktong petrolyo. Dollar ang presyo niyan, di ba? Pagka bibili natin, Oo. ipambabayad mo piso, kasi siyempre magpapalit ka, tataas talaga. Nako. Kung wag mo na, tanggalin mo na yung gulo sa Iran, yung sa palitan pa lang, patay ka na di ba? Totoo. Oo. Alam mo, sa mga panahong ito, dito natin kailangan ng tulong ng mga OFWs natin, Nelson. Pero ang malungkot lang, ang 2 milyong mahigit OFWs natin may problema sa gitnang silangan. Bakit? Ano bang problema nila doon? Ay, di ba yun yung gulo doon? Di ba? Gusto nila ba nilang umuwi? Ayaw nga nilang umuwi kasi pag uwi na dito, Wala trabaho. walang trabaho, sasalubungin nila itong matataas na presyo ng bilihing ito. At tapos yung pamilya, walang Kaya kakainin. kahit mapanganib ang buhay nila at nakikita nagsasalimbayan ang missile sa himpapawid, sabi, hindi ako alis ito, hindi pa ako. Mga ganun ang kanilang inuusal, Nelson. Ayun nga, oo. Di ba? Yun ang problema talaga Kasi natin. pag uwi sa Pilipinas, nako, Mas lalaki ang problema, no? pare-parehas. Doon daw, at least kahit paano niya, baka kumita pa sila doon. Mayroon masyadong Totoo. trabaho, sweldo. Oo. Di ba? Makapagpapadala pa ng remittances ng ating mga kababayan. At kaya kumilos na rin ng Department of Agriculture, Jen. Ha? Ayan. Sabi ng Secretary DA, Kiko Laurel talaga ang ating pag-asa. ang sabi ng DA, Oo. yan, nabalitaan nga namin, tataas ang presyo ng mga bilihin, lalo na yung imported. Oh. I-import tayo ng rice. Pagdating sa Pilipinas, baka ibenta yan ng napakamahal, magugutom mga kababayan natin. Ha? Tsak yun. Yun talaga. 1+1 lang yan 1+1+1+1, mga ganun eh. Kaya ang sabi ng Secretary ng Agriculture, Ayan. simula ngayon, Ayan. tandaan nyo ito, Palakasin mo loob namin, Secretary, ha? ito po ang ating ipinapasya. Oh. Walang magtitinda ng bigas ng higit sa 50 pesos kada kilo. So, may bracket na tayo. May cap, price May cap na, price Oo. cap. Ah. Kapag ka imported rice, hanggang 50 pesos lang tayo. 50 pesos. 50 pesos. Pinakamahal na yan, ha? Kahit na yan yung mabango, yung masarap na bigas, Oo. 50. Yes. Basta imported. Oh. Ang problema ngayon, ang mga imported milled rice, umaabot na ng 60 hanggang 65. Paano mo pipigilan? Paano mo pipigilan yan?
At alam mo, Jen, kung ekonomista ang ang kakausapin mo, Oo. hindi daw maganda na pinipigilan mo yung presyo eh. Ang bigas. O kahit ano. Ganon. Pagka Kumbaga, pinigil, ibigay mo na lang yung kung magkano ang gusto nila. parang ano daw yan, parang tubig sa dagat na gusto mong kontrolin, Oo. hindi mo malulunod ka. Yung current kasi, no? Oo. Pero baka naman kasi kaya nila kinokontrol kasi hino-hoard o may planong hindi maganda. Kung pero kung yung ganun natural flow, Oo. ay okay. Katulad nito, Oh. paano mo ngayon lalagyan ng price cap na 50, pero pagpunta mo sa tindahan ngayon, 65 na ang benta, di ba? Paghuhulihin mo ba yung mga nagtitinda? Dahil lalo tayo nagka-problema, di ba? Yun na nga, no? Bagay, sa mga mayayaman, Nelson, hindi nila problema yan. Kasi yung bigas na niluluto nila, matagal na 100 piso kada kilo eh. Sa bagay, oo nga. Di ba? Mamahalin. May mga kakilala nga ako, 300 piso per kilo binibili na lang bigas. Oh. Kaya napaka-importante Per dito. kilo yun, hindi per sako, ha? Oo, totoo. Oh. Mga mamahaling bigas. O kapag yung mga kapitbahay ko sa Forbes, saka sa Dasma, pag kumain kami, magkano bigas mo? 105, bro. Ano, bro? Sabi niya, sa'yo, 300 pesos per kilo. Ganon. Oo. Oo. Pero kaming mas mayayaman kaysa sa inyo. Ay. Hindi kami nagbibigas. Hindi kami kumakain yan. Ano rice kayo? Oo. Ganon. Sinasaing muna namin. Kanin ang kinakain namin. Sa inyo pala, bigas pala. Yari tayo kay FPG. Akala ko sa inyo, ginagawa yung bigas broccoli na lang. Broccoli, yun ang kanin ninyo. Ay, nako po. Oo. Pero alam mo, ito na alam mo, ngayon ko lang na talaga ma-appreciate ang ka Norbert Gonzales, De La Cruz. Ka Norbert. Oo, Norbing. Ka Norbing. Ka Norbing, oo. Ay, alam mo kung bakit? Bakit? Talagang punong-puno ito ng kaalaman dyan. Ayan, yan. Sabi niya, kung pinoproblema ng gobyerno ang pantapal sa kakulangan ng pera sa lapi natin, mayroong pinakamadaling paraan. Ayan, sinasabi natin. Oo. Baka sumobra pa. Sabihin nyo ng mahal ang kilo ng bigas, pati mahal ang produktong petrolyo. Kahit gaano kamahal, kakayanin natin yan. Paano yan? Hanapin ang mali-maletang pera at ipantapal sa ating kakulangan ng budget. Naku Yan, po. no? Yan sinasa. Tama kayo, Kanorbing. Yun ang sinasabi ko. Sakto. Pag nakita natin yung mali-maletang pera, May panggastos na may tayo. paggastos tayo, pare ko. Pag paggastos tayo, di ba? Ayan nga ang nagtataka natin, di ba? Noon pa natin sinasabi yan eh. Bakit pagka kay Atong Ang ang hanapin niyo si Atong Ang, magkano? 2 million? 20 na. 20 million? Oo. Ang patong sa kanya. Ang reward? Ang reward. Bakit pagka, kung sino man nakakaalam ng mga maletang pera, hati tayo. yun ba yung sinasabi? Dapat may gano'n, di ba? Oo nga, no? Dapat may reward. Parang hindi sila interesado hanapin eh. Oo nga, no? Pag may nakita kayong maleta namin, biyak! 50-50. Oo. Ay, maraming. Marami maghahanap. At saka yung mismo nagbabantay, di ba? Yung nagbabantay. Oo nga, no? Legal na legal pa yun. Oo, legal. Hindi namin kayo kakasuhan. Oo. Sapagkat ang sinauli ninyo ay pera ng tao bayan. Ngayon nga. Kung 1.3 trillion, di mga 700 billion ang ano? Kahit kalahati na lang eh, di ba? Yun na nga. Tama, ang ganda. Mga 500, kung 1.3, di mga 500 billion pa rin. Yung kalahati, pamahagi. O, sino nagugutom dyan? Sino ang kinakapos ng produktong petrolyo? Ito, ang dami natin dito. Oo nga, no? Hanapin. Sino magpaproklama no? Na lahat na makikita nilang maletang may laman, 50-50. Dapat siya, no? Si Secretary John B. Cremulya. Pwede. Oo, siya. Pwede. Oo, siya. Oo, siya mag-announce, ano? Reward lang, Yun. Simulan siguro niya sa 10 million muna. Ha? 10 Pagka wala million. kumagat, paakit ng paakyat. Oo nga, no? Kahit isang maleta. Kasi hanggang ngayon, ako naniniwala, yung maleta rin, intact pa yun. Nandyan pa yung iba. Hindi pa magagastos ng Mahirap. todo-todo yan, no? May natitira pa rin. Baka nakatago lang yan, eh. Di ba? Yes. Saan kayo nakatago yung mga yun, no? At baka may nagbabantay pa dyan, no? At yan ang matibay na ebidensya. Kung sino man po nagbabantay ng mali-maletang pera, hati, 50-50. Isa uli yun lang. Di ba? I-announce niya, di ba, si Secretary John Vic, pwede kaya yun? Pwede yan.
Ano naman ang kapangyarihan mo, kinuha yan galing sa ano yun. Nagre-reward nga sila ng galing sa kabangbayan din. Bagay, at least may nabawi ka kahit kalahati, no? Ito, wala silang ilalabas na pera. Diba? Sinauli pa. Pwede. Kasi, nga, no? Ganda. So, yun na lang hanapin natin kaysa maghanap tayo ng produktong petrolyo. Kasi produktong petrolyo, tatawid pa sa Strait of Hormuz, eh. Di ba? Samantalang yung maletang pera, nandito lang sa paligid, gano'n. Sa paligid lang. Kung saan-saan man yan kung sino man ang nakatago niyan. Ay, nako. Ito po, magbalita muna tayo mula sa PPA. Nakiisa po ang Port Management Office, Misamis Oriental, Cagayan de Oro, o PMO-MOC, sa pagbabahagi ng mga kababaihan ng kanilang mga karanasan mula po sa Differently Abled Women Network, Indigenous People Women at mga breast cancer survivors. Nagkaroon din po ng film showing sa Gender and Development Hall upang higit pang palakasin ang kamalayan sa mahalagang papel ng kababaihan sa lipunan. Namahagi rin po ng hygiene kits at information program para sa mga babaeng persons deprived of liberty sa RDC-10, City Jail Female Dormitory, katuwang ang iba't ibang mga ahensya. Ayun, gaganda. Congratulations po! At kayo hubay maglalakbay sa pamamagitan ng ating mga sakyang pandagat, gaya po ng barko, roro, ferry, iba pa? Panoorin niyo po ang palalang ito ng PPA. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency. The PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panaluklak na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na tayo sa Always Panalo. Pure gold, pare ko. Mababa ang presyo, very convenient sa dami ng stores nationwide at laging kumpleto. At meron din pong Pure Gold mobile app. Kaya doon sa mga ayaw pong lumabas, pwede ho kayo mag-order at magpa-deliver via Pure Gold Mobile. Download nyo na, Pure Gold Mobile. Eto pa, mahigit 50 taon na pong nagdadala ng ginhawa sa mga tahanang Pilipino, subok sa tibay, siguradong kalidad. Kung maayos na pahinga ang usapan, iisang ang pangalan na pamagkakatiwalaan. Salem Bed, ang hari ng tibay. Ayan. Ay, report muna tayo. Korte Suprema ibinasura ang petisyon na kumukwestiyon sa
ordinansa ng Maynila na nagtataas ng garbage collection. Aba, si Erlo Bringas. Erlo? Pwede ni binasura ng Supreme Court ang petisyon na kumikwestiyon sa bagong garbage collection fee sa lungsod ng Maynila. Ayon sa SC, walang standing ang petitioner na si John Barry Tayam dahil hindi ito residente ng Maynila at hindi rin nagpapatakbo ng negosyo o service agency sa lungsod kaya hindi ito direktang apektado ng ordinansa. Hindi rin pwedeng ituring itong taxpayer suit dahil regulatory measure lang ang ordinance, hindi tax or revenue measure. Nagdag pa ng korte, karamihan sa claims ni Tayam ay factual, gaya ng na-publish ba ang ordinansa, may public hearing ba, at kung mas mataas ang fees kumpara sa gastos sa waste regulation. Dahil kailangan ng ebidensya, dapat muna itong i-file sa Regional Trial Court bago makarating sa Supreme Court. Iginit din ng Korte Suprema na hindi pwedeng direktang ipetisyon sa Supreme Court ang mga ganitong kaso kung may factual issues. Dapat daw ay dumaan muna ito sa tamang hukuman. Yung muna latest, balik sa inyo. So ano ibig sabihin, Erlo? Tuloy yung mahal na yung pagkataas ng collection fee o hinto? Ayun na nga, Kuya Jen. Tuloy, Kuya Jen. Tuloy. Aha. Yun ang maliwanag. So, tuloy sabi pa yun, ng Kuya Korte Jen. Suprema, tama ang pamahalang lungsod ng Maynila. Okay, Jen, ang ginigit din nila ay yung nag-file kung dapat ay hindi daw muna sa kanila, dapat sa ano muna, Lower sa court muna. yung mga RTC, Regional Trial Court muna, hindi sa Supreme Court. Kaya Diniretso ba niya ang Supreme Court? binasura din nila. At saka wala siyang Dineretso legal na kasi- standing eh. Hindi siya taga Maynila. Diniretso niya sa Supreme Court, tsaka hindi siya walang taga personality Maynila. kumbaga. Yes, hindi siya party to the problem. Dapat dyan na nagreklamo si Boy Gonzales. Tama. Taga Maynila Taga Maynila yun. siya. oo. Oo. Sabihin mo kay Boy, ha? Sa mag-file ng petition. Mag-file ng petition. Salamat. Nandun na, Kuya Yan. Jen. Nakita Nakalaya na na ba kami si Boy? kanina, Kuya Jen. Nakalaya na? Nakita na kami kanina. Yun. Kita na kami kanina ni Mayor. Ayos. May, may tattoo sa noo. Wala naman. Wala. Oh, yan. Oh. Maraming salamat. Yan po si Erlo Bringas mula sa bahagi ng Maynila. Samantala, Certificate of Urgency ng Pangulo para pahintulutan ng pag-aangkat ng biofuel sa ibang bansa, natanggap na ng Senado. Ay, ito yung sinasabi nating letter kanina. Mar Gabriel, pakipaliwanag mo. Ano nga ba yung letter? Anong mangyayari? Mar? Yes, John Nelson, sinertipikahan na nga ng Palasyo, the urgent, yung panukalang amyendahan itong Republic Act 9367 o yung Biofuels Act of 2006. Sa ilalim nito, pahihintulutan yung pag-aangkat ng biofuel sa ibang bansa upang makabawas sa mataas na presyo ng petrolyo. Ayon kasi sa Department of Energy, doble ang presyo ngayon ng lokal na biofuel na abot sa 75.93 pesos kada litro kumpara sa imported na nasa 37.58 pesos lang kada litro. Kung imported ang gagamitin, makakabawas daw ng halos 3 piso sa diesel habang piso naman sa gasolina. Ayon kay Senate President Vicente Soto III, natanggap niya na yung kopya ng Certificate of Urgency mula sa Palasyo, kaya nakatakda ng itong pag-usapan sa caucus. Pag-uusapan din sa All Senators Caucus kung i-adapt yung bersyon ng Kongreso kaugnay naman doon sa pagbibigay ng emergency power sa Pangulo para suspindihin o bawasan yung excise tax sa mga produktong petrolyo na una ng sinertipikahang urgent. Kung sususpindihin naman yung excise tax, 10 piso naman yung mababawas dyan sa kada litro ng gasolina habang 6 pesos naman sa diesel. Samantala, isinasapinal na rin ngayon, Jen, Nelson, ng Senado, yung kanilang work from home setup para sa kanilang mga empleyado sa harap ng nararanasang krisis sa langis. Sa pamamagitan nito, nasa 30% daw ang matitipid nila sa konsumo ng kuryente sa Senado. Hindi naman kasama sa sakop nito yung mga nasa maintenance at security personnel ng Senado. Obligado pa rin ang mga senador na dumalo ng physical sa mga committee hearing kahit naka-break na sila simula sa March 21 hanggang sa May 3, 2026. Jen Nelson. Di ba, pagka Webes naman at saka Biyernes, talaga naman wala silang pasok dyan sa Senate?
pagka Biyernes, Jen, wala silang Biyernes session. na pala. Pero pagka Webes, may mga committee hearings. Ayun, oho. So, ibig sabihin pala, yung biofuel na panghalo, yung locally produced ay sobrang mahal daw ngayon? Mar? Yes, Jen, mataas ngayon, doble na presyo naman imported. Kaya kung makakakuha ng murang biofuel sa ibang bansa, malaking kabawasan din daw yon Aha. sa produkto na ihahalo doon sa mga pure gasoline at pure diesel. Pero kung ako naman, sa kabilang banda, at least nagbili tayo ng mahal, locally produced na. So, ang kumita, magsasakang Pilipino. 'Di ba? At least yung pera magagastos sa atin. Kung nakabili nga tayo ng mura, imported naman, di plus minus lang din, baka suma total, ganun din. Mar? Yun nga dyan ang nirereklamo nung hearing nung nakaraang linggo ng mga grupo na nagpo-produce nitong mga biofuels. Talagang tatamaan daw dyan Oo. yung mga magsasaka ng tubo at ng mais dun sa bioethanol, no? Habang yung sa coconut naman, wala raw masyadong epekto sa kanila yan. Yan yung ginagamit naman sa biodiesel dahil nga marami naman daw produkto na ipinoproduce mula doon sa sa mga sanyog. Jen. Ayun. Sana makakuha tayo ng best practice na ang bandang huli, ang makikinabang ang mamamayang Pilipino, hindi ang makikinabang yung dayuhan. Kasi sa panahon ito, Nelson, di ba? Buy Pinoy, buy local tayo dapat. Di baling mahal, pero at least locally produced, ang pera nasa Pilipino, gagasusin din naman natin Di ba? Kumbaga, ang purchasing power natin, tayo din, nasa atin din. Kaysa maglalabas tayo ng pera. Yes, Jen, Nelson. Pero itong paano ka naman na ito, hindi naman ito permanente. Oo. Ang ito ng DOE, ito yung papalo lang ng mas mataas ng 5% yung presyo ng local biofuels doon sa pure gasoline at pure diesel. So hindi yan pang matagalan, hindi raw nila intensyon na patayin yung industriya dito sa bansa dahil kailangan lang daw ito ngayon dahil nga talagang mataas ang presyo ng langis dahil kung susumahin mo nasa piso hanggang 3 piso rin yung mababawas kung maamyendahan itong batas at mapapayagan yung pag-angkat ng biofuel sa ibang bansa. Yeah. At teka lang, ano nang latest doon sa hinihingi na yung emergency power sa Pangulo? Kasi sa Senado noong nakaraan parang first reading na ata di ba? Ito daw ata pinakamabilis. Jen, sa hinihintay pa rin ng Senado yung House version. Kasi ito pagka-tax ang pinag-uusapan, kailangan manggagaling yan sa sa House. So pag-uusapan yan kung i-adapt ba yan ng Senado. Pero tiwala naman mga senador dahil pag-uusapan nila sa caucus ngayon, tiwala yung chairperson ng Committee on Ways and Means na si Senator Pia Tano na may hahabol nila ito bago yung kanilang break dahil sabi niya 24 lang naman sila. Oo. So madali na pag-usapan kung may konting hindi pagkakapareho pwede naman daw nilang pag-usapan yan half day sa isang PICAM. Oho. Pero next week break na nila di ba? Ang balik nila after nung Lenten break di ba? Yes, May 3 na Jen. May 3 hanggang bantakin mo yan. Ang bakas nila. Yes, Jen. Ayun. Sana bago mag-break, matapos na nila. Mananawagan tayo sa Kamara. Mar, thank you Yan po si Mar Gabriel mula po sa Senado. So, mananawagan tayo ngayon sa Kamara de Representante. Na? Ang hinihintay na lamang pala yung version ng Kamara Para dun sa... Para doon sa emergency power sa Pangulong Bongbong, Nelson. Inaprobahan na rin Ng Kamara. O, yun na pala. O di, kasi pagka inaprobahan sa Kamara, itatransmit na sa Senado, di madali na yan. Ito, Oo. The House of Representatives approved on third and final reading Yun na. House Bill 8418 to authorize the President to suspend or reduce excise taxes on petroleum products. Di ba yan yung pinropose mismo ni Speaker Boji D at saka ni Congressman Sandro? Approved na. Ayun na pala. Final reading na. Mar, ang bilis mo. So ano ngayon? Ano sabi ni Speaker at saka ni Majority Leader Sandro? Ang sabi ni Speaker, Oho. Hi Jen, hi Nelson. Hi po. Hello po. Nanonood kami ngayon. Pakibati kami. Thank you po. Speaker Boji D. Sa lalong madaling panahon, emergency power lang ito. Oo. Hindi, ano lang yan, yung reduce excise tax lang.
O reduce excise tax. ino-authorize ng presidente. Ayun. Oo, oo. kasi baka isipin nila, bigyan ng emergency power kung ano-anong gawin. Ay, hindi, di ba? oo. Merong particular na gagawin. Opo. Mayroong dong talagang kolatilya. Reduce lang. Reduce, hindi totally tanggalin ha. Suspend or reduce. Nasa Pangulo na kung ano ang computation. Depende sa sitwasyon. So ang ating panawagan ngayon, lipat sa Senado. Senate President Tito Soto, sir, approve na. Baka within this week siguro. Ay maaprubahan nyo yan. Kasi ang sabi ng transport groups, Oo. kung hindi nyo sususpend ang excise tax o alisin, magrarally sila, tigil pasada. Sa Ganun Webes. ba? Magtitigil pasada. Sabi ng malaking grupo ng jeepney drivers. Itaon mo ng Friday ang tigil pasada. Walang pasok eh. Walang pasok o konti lang. Walang pasok. Ay, nako. Dahil una, holiday, di ba? Oo. Holiday sa Friday. Oh. At bago tayo lumipat ng paksa, Nelson, meron pa palang isang kaakibat na problema itong ang tawag natin ito, itong gulo sa gitnang silangan. Ano naman yan? Ito, kilala mo ba itong si Professor Emmanuel Leyco? Si Prof. Yes. Emmanuel Leyco. O, Alam si mo Prof. ba? Ano nangyari kay Prof? Hindi lamang daw po mga pangunahing bilihin ang magiging tataas dahil sa kakulangan natin ng presyo ng produktong petrolyo. Pati siya, tataas na din? Hindi naman, kundi magkakaroon daw po ng medical inflation. Ang taas. Pagsirit ng presyo ng mga medical equipment. Gaya po ng syringe, Yung pantusok, panturok. bakuna, yan, surgical equipment, Ay, yung mga pang-opera. yan, oxygen masks, at maging mga gloves. Ha? Alam mo ba kung bakit? Bakit naman? Bakit naman? Pang ano yan Ito pala, ang kanyang raw material ay gawa po sa produktong petrolyo. Ganun ba? Sa langis pala ito ang kanyang raw materials. Kaya pala nung nagsuot ako niyang medical mask na yan, Oo. parang amoy langis Amoy gasolina. Hindi mo pinatanggal yung Ipatatanggal mo. Ganun ba? At ito daw pala, Ano pa? hinahango o binibili ang mga brands na ito sa ibang bansa na nangangailangan po ng logistic costs o gasto sa pagdi-deliver, mga kababayan. At saka, alam ko dyan, maraming dyan, yung mga equipment na medical. Oo. Mas marami dyan sa Israel nanggagaling. Ganon? Ganon ba sa kanila? Oo. Nako. Sabi niya, bagamat meron daw pong long-term agreement sa mga ganitong medical products, hindi naman malayo magkaroon daw po ng direct impact. Kaya, unti-unti na po itong makikita ninyo ng pagkakaroon ng pagtataas sa presyo. Sa parte naman daw po ni Health Secretary Albert Domingo, ay kinukumpirma niya pala, Nelson, na talagang totoo ito, ang ibinubulgar ni Professor Leyco. Kaya, gumagawa na raw po sila ng mga kaukulang hakbang upang maiwasan at mabawasan ang epekto ng gera sa mga medical supplies. Nako po. Nako po. Yun na sinabi natin, di ba? Oho. Lahat na ng klase ng may presyo, At may servisyo sangkap. naman, At may sangkap Oo. ng petrolyo, Oo. yun talagang impact. Yun nga. Kahit ngayon walang sangkap ng petrolyo Kasi transportation cost yan. Ano? Yes. Kahit pa sabihin mo, yung tinapay na walang petrolyo, pero siyempre bibiyahe mo yan, tataas din po ang bilihin. Dahil nga po sa mahalang transportation cost. Oo. Nako, yan So, bawal mo na magkasakit. Ngayon po may gulo sa gitnang silangan. Ganun ba ibig sabihin? Mukhang tataas ang mga medical... Medical supplies, lahat medical equipment. bayad sa pagpapagamot, ha? Oho. Nako, dapat kayo talaga, tayo ang panalangin natin, huwag muna tayo magkasakit sa mga panahong ito. Sa lahat na lang, ang daming palang problema, kaakibat talaga, ang kakulangan ng produktong petrolyo, Nelson. Totoo yan. Mabuti na lang at tumutulong sa atin ng ibang mga bansa dyan Ganun ba? Oo, katulad ng Singapore. Ayan, kapitbahay natin yan. Tumulong po silang magpalikas ng mga kababayan nating overseas Filipino workers
Di ba nung nakaraan, nag-alok sila na, o baka naman may mga Pilipino gustong sumabay sa aming pinapadalang eroplano. Oo nga. Pinadala nila yung Air Force nila dun eh. Oo. Aeroplano Singapore ng- Air Force. Sabi nila, ay nahihirapan ba yung... Ayun ang Republic of Singapore Oo. Air Force. Sabi nung Singapore, nahihirapan ba ang Pilipinas na magpauwi? Oh. Na hindi kayo makapagpadala ng eroplano? De, kami na muna, baka may Yan. isasabay na namin kung ilan ang kakasya dito. Yan ang the best talaga. No? Ayan, Alam mo, yan ang oo. sinasabi natin kahit pa yung kamag-anak mo. Sabi mo ng kapatid mo no, sa Laman, Nelson, na sa Amerika, ang una makatutulong pala sa'yo, kapitbahay mo eh. Yes. Di ba? Oo. Oh. Yan ang... Nung Friday yan eh, nagpadala ng eroplano. At ilang OFW na nakasabay? 24 ang nakasakay. Ayun. Mm-mm. Pero itong mga ito ay talagang nakaschedule talagang pauwi na talaga. talaga sila. O, hindi sila makauwi dahil wala kang flight. Oho. Ano naman ang pagdating sa Pilipinas, may ayuda naman ba galing sa DMW at sa OWA? No? So, Eh, sinalubong sila ng mga... sa Lubong. Sinalubong. Eh, kahit hindi naman siya sumalubong, basta importante may ayuda siguro. Ano bang... Meron, may ayuda. Ganon? Sige, salamat naman kung may ano. Gusto ngang salubungin ng Pangulong Bongbong Marcos yan eh. Itong mga ano, sakay ng ano? Aba, Kaya lang, sabi ni Attorney Claire Castro, Oho. hindi, busy po ang Pangulo eh. Oo. Ang sabi niya, sino sumalubong? Sabi Sino? ni Yusek, nandyan naman po ang DMW at OWA. Siya hong inutusan ng Pangulo na mag-asikaso at tumulong sa ating mga kababayan. Oho. Dahil ang Pangulo po ay may mga importanteng ginagampanan para ayusin ang karagdagang programa at tulong sa ating kababayan para maibisan po ang impact sa ating bansa ng mga nangyayari ngayon sa Middle East. So yung biyahe Singapore to Manila, sinagot na ba nila ng gobyerno ang pamasahe? Hindi, isinakay na Jen. Hindi, sinakay di ba? Galing sa gitna sila, Singapore. Oo. Singapore to Pilipinas. Aeroplano di ba ng Singapore ang sinakyan? Sa tricycle yan. Hindi, siyempre alam ka namang, di ba? Kung hindi sa Singapore yung Paano Singapore to Pilipinas, Oo nga, no. walang sinabi. Yun ang problema ha. Oo nga, di kasi alam ka naman sa Singapore lang sila. Di ba? Baka naman sinagot na ng Pilipinas yung pamasahe. Di ba? Dumating ang eroplano sa Singapore noong March 13, March 13, isang araw. 5:59 ng umaga. Yung Singapore to Philippines, At doon na sila habang buhay. hindi naman siguro. Wala, kulang yung... Malaki sweldo na kung sa Singapore lang sila. Kulang yung istorya Hindi, natin. pero ito ha? nakita natin dito, parang airport Nakauwi na ng Pilipinas. Nakauwi na nga, ito nga yung sinalubong. ha? Ayun. Dapat kasi, ito. Ayan, baka meron dyan. Papakinggan yung mabuti. Dumating sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1, iba ito. Iba na Dito yan. galing sa Singapore. Hindi ba yun? Oo, iba yan. Panibagong batch to ng mga repatriated OFW Oho. sakay ng chartered flight ng pamahalaan. Ayun, Wala chartered kayabang-yabang. flight. Oo. Tayo ang nag-chartered yan, Jen. Oho. Gobyerno na ng Pilipinas. 328 OFW ito. Kasamang 13 anak na nila. Ayun. At least siguro buong aeroplano na yan. Ay, oo. Inilikas sila mula Al-Khobar, Dammam, at Riyadh, Saudi Arabia. Pati na rin yung galing ng Bahrain. Ayan. Ayan. So at least doon open na, no? Hindi na sarado ang papawid nila. Hindi. Pumunta sila doon sa bukas. Yan. Di ba? Sa Saudi. Saka yan to, Philippine Airlines. Kasi Terminal 1 Malamang PAL yan. Ano ata ito ha? Pejodap ang sinakyan. baka nga Si Philippine Modi Florada yan. Hindi, kasi kapag PAL, Terminal 1. Terminal 1 Kasi wala namang ilang aeroplano. Tingnan nyo nga kung nakauwi na yung galing Singapore. Kasi yung baka 24. Friday pa, Monday na ngayon At least sa Singapore safe sila. Asikasuhin sila doon, no? Oo. Pero kung nakarating na sa sana naman. Ayan ang sinasabi natin. Pag nagtutulungan talaga, Nelson, na malaking bagay na itong mga kapitbahay natin, kasi yung Southeast Asian, Southeast Asia, meron ata silang kasunduan dyan na magtutulungan in case na meron ganitong mga problema. Yes. Yan. Oo. At magpasalamat tayo sa Singapore din. Oo.
Singapore, pati ata yung mga ibang bansa pa sa tabi natin, meron din. Bukod sa Singapore. Ayun. Umunlad na ng umunlad ng Singapore, eh, no? Ay, sabi ko sa iyo. Pati, Nagsimula yan, Singawan lang. Singa 2, Singa 3, ngayon, Singapore na. Commercial. Ay, nako. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Gamit po ang inyong mga remote control, i-scan po ang Net25 sa yung TV menu at pagkatapos ma-scan, piliin po ang Net25 HD mula sa listahan ng mga channels. Let's net together na sa panonood ng mga programa, lalong-lalo na po ng Saganang Mamamayan. Ayan. Meron pa palang, ang Japan din pala, Nelson, ay nagpahayag din ng pagsuporta sa ating bansa. Tungkol saan? Ha? Tungkol saan? Tungkol naman ito sa Pangulong Rodrigo Duterte. Nabalitaan mo ba ito? Oo. Nung isang araw ko pa tinatanong ko talaga ito yung legit. Baka Totoo mamaya yan. totoo ba ito? Oo. Ayun. Kaya lang, hindi yan bansang Japan, Jen. Hindi yung mismong buo. Ano yan, NGO Na nakabase sa Japan. na pinamumunuan ng isang Japanese national. Sabihin, iba't ibang ano yan, pero yung grupo ni, ano pangalan ba yan? Si Suzuki ba yan o si Kawasaki? Hindi. Ano pangalan? ba ito? Saglit lang. Nahanap ko yung artikulo eh. Ito, Japanese. Yan Si Fujiki. Fujiki. Si Fujiki. Ano bang grupo nila? Ano ang kanilang kinakatawan? Teka, hanapin ko rin. Ano ba to? DDS ba yan? Hindi. Baka kasi Hindi. sabi nila, DDS siguro yan, kaya ganyan. Ano yan? Non-government organization. NGO. So, Japanese senior researcher sa International Research Institution of Controversial Histories. Si Shunichi Fujiki. Ayun. Oo. Representative siya ng grupong ECOSOC. ECOSOC. Isang accredited NGO ng International Career Support Association. Ayun. At nagsalita pala siya doon sa United Nations Human Rights Council, UNHRC. Diyan daw sa Human Rights Council na yan, pinagsasalita ang mga kinatawan ng NGO. Pinagbibigyan sila ng mga tig 5 minuto. Okay. Ibig sabihin, speech niya ito, Jen. So, wala namang tinutukoy kung anong topic lang ang tatalakay. Kumbaga, bahala sila kung anong topic na gusto mong discussin. Kasi tungkol sa human rights, di ba? Pinag-uusapan. Human Rights Council, March 11 nangyari yung talumpati So, niya. para sa kanila, dapat magsalita yun kung sa tingin nila ay meron nalalabag na karapatang pantao. Oo, hindi nila pinipipigilan. At hindi naman ibig sabihin, nagsalita ka dyan ay sumasang-ayon lahat ng nandyan. Basta na sabi mo yung pahayag mo, i-re-record lang nila dyan. Ayun. Depende kung anong gusto nilang... So, naging paksa nitong si Fujiki ay ang naging kalagayan ni dating Pangulo Rodrigo Duterte sa The Hague. Yung pagkaka-aresto sa kanya sa Pilipinas at yung pagkakadala niya sa The Hague, sa ICC. Ayun. Ano ba bang sabi niya? Gusto mo ba marinig? Sige. Sige nga. Ito, meron naman palang Anong tawag doon? Subtitle sa baba. Sige nga, direct, iparinig nga natin. Ito naging pahayag ni Shunichi Fujiki. Hindi po ito DDS. Hindi. Baka kasi paratangan. DDS kasi yan, kaya ganyan sinasabi. NGO, non-government organization siya. I now give the floor to the representative of the International Career Support Association. Thank you, Mr. President. I stand here to denounce a grave injustice. Rodrigo Duterte, 80 years old, former president of the Philippines, who bravely fought illegal drugs to protect millions, has been unlawfully removed from the homeland and held in the prolonged pretrial detention by the ICC in The Hague. This is a political persecution and not justice. The current administration extradited him without due process, bypassing Philippine courts and violating national sovereignty. He was extradited without any due process. Incidentally, since March 11, 2025, exactly 1 year ago today,
This elderly leader has endured detention, separated from family, and serious health issues. Global rallies and protests in The Hague and throughout the world demands the interim release, which has been unlawfully denied by the ICC 3 times. This over 1-year pretrial detention raises profound question about compliance with the Rome Statute's guarantees of human treatment and speedy trial. It is an affront to human dignity and the abuse of international justice for political ends. We urge this Council to demand humanitarian review and interim release of President Duterte. Justice must be fair, not a weapon against the people. The majority of the Filipino voice will not be silenced and depressed. Thank you very much. Ayun. Ay, magaling pala mag-Tagalog si Pujiki. Mag-English pala eh. Di ba? Malinaw sa mag-English binasa lang naman niya. Ayun. Yung statement. Oho. At binabanggit din daw po ni Ginoong Fujiki na may mga umano'y impormasyon na lumilitaw tungkol sa mga pangyayari sa likod ng kaso. At sa huling bahagi po ng kanyang pahayag, nagbigay din po siya ng mensahe para sa mga Pilipino na patuloy daw pong sumusubaybay sa nabanggit na usapin. Ano ha? Ang naturang mensahe po ay lumabas matapos maging viral sa social media ang video ng kanyang talumpati sa United Nations Human Rights Council. At doon po nananawagan siya ng humanitarian review at agarang pagpapalaya kay Digong na anya'y matagal nang nasa pre-trial detention ng ICC. Ayun. So, malinaw na son, ha? Hindi ito DDS. Baka DDS ito, kaya nagsasalita ng ganyan. Reaction lang niya yan. Reaction. Kasi nga naman, sa buong mundo, pinag-uusapan naman talaga ito, no? Kasi nga, nadidinig din naman yung pagdinig ng ICC, maaaring para sa kanya, itong kay Pujiki ay naging paksa nga doon sa kanyang pagsalita sa United Nations Human Rights Council. Yes. Kasi karapatan pantao ang pinag-uusapan eh. Karapatan ng isang taong ang ayon sa kanya ay binanggit yung edad, di ba? 80 years old. Dating leader ng ating bansa. Ayun. Ano naman kaya ang magiging epekto nun? Sa ICC, wala naman siguro, no? Walang masyado. Tuloy lang. Unless maglabas ng statement yung UN Human Rights Council. Ayun. Wala naman. Wala naman. At dito naman sa ating bansa, Nelson, ang malaking grupo ng partido politikal. KBL yan. KBL, Kilusang Bagong Lipunan. Napakalaki yan. Meron pa bang KBL hanggang ngayon? Di ba Marcos ang presidente? Hindi, pero si Pangulong Marcos, hindi naman niya ginamit ang kanyang KBL. Hindi ba niya ginamit ang KBL? Hindi. Ganun ba? Hindi niya ginamit ang... Sayang naman, Nung tumakbo siya may KBL pero hindi siya, no? Hindi si Oliver Lozano ang ginamit. Lagi yan, no? Ngayon, ano yung malaking partido Isa sa malaking... Nagkaroon ito ng koalisyon dati. Ngayon ay mukhang nagpahayag na po ng kanilang pagkalas sa majority. At alam mo ba kung sino? Nako, mabibigla ka nito, Nelson. Mabibigla ka? Paano ka ba mabigla? Parang hindi naman. Ito pong grupo ni na Congressman at Deputy Speaker Ronnie Puno. Magaling kumanta yan dyan. Ng Antipolo. Narinig ko na kumanta si Ronnie Puno. Isa yung kumanta ng Kapalaran. Yes. Kung hamakin. At saka yung papasal-pasal pa sa luneta ng walang pera. Maraming pera yan. Ayun. Ito ang puno na maraming pera. Anong kinanta pa? Sabi po ni Kong Ronnie, ayaw na namin. Bakit? Kakanta na kami ng Please Release Me. Naku po! Kumanta rin ba ng Please Release Me si Ronnie Puno? Yung kanyang version. Ganun ba? Yes. Paano pagkakanta? Pero yung kanyang Release Me ay patungkol sa pangunguna daw po, ng mahigit sa 200 miyembro ng majority block ng Kamara. 200? Ang dami. 200, yes. Meron kasi coalition yan sa Kamara. Ang dami. Aalis na raw po sila Saan? sa majority ng Kamara de Representante at mukhang lilipat na sila sa minority. Hala. Oho. Paano ngayon yung nakabinbing impeachment doon?
Ay, bagay, dati pa nung nagsabi ang si Kong Ronnie na mukhang hindi sila pipirma sa Hindi sila impeachment. interesado. Hindi na sila interesado eh. Di ba? Parang last month ata nila sinabi yan eh. Yun nga. Eh baka naman may demand lang, Jen. Ha? Parang pang-bargain. Eh kasi nga, Ano bang hinihingi? Baka naman may hinihinging hindi na ibigay. kasi nga hanggang ngayon daw, hindi pa rin na-release ang pondo Iyan ang sinasabi natin. para sa infrastructure at social programs ng kani-kanilang mga distrito. Ayun. Eh, sinong sinisisi nila? Bakit hindi ma-release? Git po ni Kong Puno, nagdurusa na po niya ang kanilang mga mamamayan sa mga problemang tulad ng flood control na hindi naman nila kasalanan. Eh, wala kang pondo eh. Yun na Paano nga. naman nila maasikaso yan? Itinatanggi rin daw po naman ni Kong Ronnie ang paratang na pinalalakas ng NUP si BP Sara Duterte at ang kanyang pamilya matapos ang batikos na hindi susuporta sa mahina na impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Ang investigasyon daw po sa budget ng Vice Presidente ay nagsimula noong 2024 kasunod ng privilege speech. Ayun, background na yon. Ano ha? Ayun. Teka lang, gano'n ba karami ang NUP? Kasi mukhang, meron ba tayong boses na Kong Ronnie? Nakuha ba natin to? Meron po. Sige, pakinggan natin. Kong Ronnie, ano ba masasabi mo? Alam mo, itong recess, mag-meeting kami, pag-uusapan namin. Kasi, alam mo, sana, he is our leader, he should lead. Diba? But hindi yata nakakausap yung mga miyembro ng Kongreso para alamin kung ano mga problema na inaabot namin lahat Parang humihiwalay sila sa sitwasyon ng mga congressmen ngayon No, sana hindi ganyan. Hindi namin, alam mo, speaker namin siya, di ba? Kami, naririnig nyo naman, di ba? In the past few months, wala kayong narinig sa amin, kundi puro suporta sa kanila. Hindi na nila kailangan kami kausapin 2 beses. Pag may hiniling silang tulong sa aming partido, tumutulong kami. Pero dito sa recess na mangyayari, magmi-meeting kami ulit, titignan namin kung dapat pa kami maiwan sa majority or lumipat na lang kami sa minority. So is there growing sentiment to elect a new speaker? May ganun bang? Hindi. Alam mo yung mga ganyan, malayo. Ang problema namin, hinaharap namin yung mga tao namin, mga kapitan namin araw-araw. Tinatanong kami, ano nangyari? Bakit walang naitutulong ngayon sa mga tao natin? Wala kaming masagot. Magtatanong kami dito, wala kaming naririnig na sagot. Okay? Puro pangako na hindi naman natutupad. Okay? So, sa amin, tama na yan. Kasi kontrato sa amin, kalaban, hindi kalaban na. Di ba? So, yung disagreement with the House Speaker in relation with... Alam mo, I love that. Personally, I love the House Speaker. Si Boji, bata pa yan, magkaibigan na kami. Yung tatay niya, kaibigan ko. Yung mga kapatid niya, kaibigan ko lahat. I'm a very close, good, and avid fan of the D family. But he is not doing what he is supposed to do. So, during the recess po, pag-uusapan ninyo any moves to install a new speaker? Hindi. Sa House yun, 40 lang kami. Paano na kami mag-install ng speaker? Hindi. Kung majority pa kami or minority na lang kami. So, hindi nila block. So, bibitaw nga po kayo sa support niya kay Speaker? Hindi. Magbibitaw kami sa trabaho namin. Diba? I will no longer be deputy speaker, they will no longer be chairman of their committees. Pag-uusapan namin, di ba? So, unless kasi kung wala rin kami naman nagagawang matino, okay, dahil hindi namin alam ang direksyon at walang mga paglilinaw na ginagawa dito sa mga problemang hinaharap namin sa aming mga distrito, di bakit pa kami nandyan? Sorry, sir, for clarification lang. Is it accurate to say that the NUP is considering to move to the minority? Yes. Thank you, sir. And then you also said, hindi kayo satisfied sa leadership ni Speaker Boji D. In the actions or inaction of the leadership. You're not satisfied as lahat ng NUP members? Well, hindi personal ito hindi personal ito. Yung tatay ni Chairman Swansing used to be NUP. Okay? Si Boji D is a close family friend, Matagal ko nang kaibigan yung buong mga D family. So, this is not personal.
But I'm speaking in behalf of our members Yes. who are feeling abandoned, no? And all the other congressmen who are feeling abandoned. And for NUP, our position is, if we will continue to be abandoned, then what are we doing here? Ayun pala, Nelson, may sentimiento pala. Oo, yun nga. Oho. So, paano kaya kung halimbawa ibinigay pala yung mga pondo? Walang ganito. Walang problema. Oo. So, ang ugat ng lahat ng ito, pondo. Pondo. Importante yung pondo sa... Nagugutom na raw ang kanilang mga constituents. Oo, nagre-reklamo na eh. Walang proyekto na nagagawa. Hindi, ako naman, baka naman panahon na, Kong Ronnie, na magtrabaho tayo at mag-akda ng mga batas. At hindi na, di ba? Alisin na rin natin ang paggawa ng mga proyekto nyo sa mga distrito. Kasi ang pangunahing trabaho naman talaga ng mga batas, gumawa ng batas na eh. Di ba? Hindi naman gumawa ng flood control eh. Hindi naman gumawa ng waiting shed eh. Kailangan namin yan eh. Congressman nga kami eh. Kinatawan. Hinahanap na mga constituents namin yan. Disgrasya. Di ba? Yun na. Pagka nilapitan kami, Kong, yung waiting shed namin dito, sira na. Ganon? Yung flood control namin dito, hindi nyo pa nagagawa eh. Yung karsada, kubak-kubak Yung farm to market road, ayaw nyo ipagawa. Nako. Ano ba, wala ba kayong kwenta? Binoto pa naman namin kayo. So, may pahablig ba yun? Sa susunod na eleksyon, hindi na namin kayo maboto. Hindi kakamot na ulo yung congressman. Pupunta ngayon sa House of Representatives. Apat na po pala ang miyembro ng NUP. Makikiusap dun sa partido nila dyan. Paano ba yan? Ba't tayo bigyan ng pondo? Kaaway ba ang tingin nila na sa atin ngayon? Kung ba sinabi natin na hindi tayo susuporta dyan sa impeachment na mahina? Ayaw na tayong bigyan ng pondo? Ayun na nga. Hindi ba? Oo. Kasi dati, nung panahon ni Speaker Martin Nelson, walang problema. Ay, ako, pagpirma mo pa lang. Sabi nga, di ba ni Luis Tro? Lahat yan, dahil kay meron Speaker. Tayong AX, meron tayong tupad, dahil kay ganito yan, kay ganyan. Wala tayong problema. May maleta pa, di ba? Hindi, may pangako pa. Ang problema, sabi ni Kong Toby, yung mga napangakuan daw, naghahanap. Nasaan na yung pinangako nyo? Kaya siguro kakalas na. Ganon? Ito pala yung mga prominenteng miyembro ng... Sabi ko sa iyo mga matitatag na yan. Institusyon na sa Congress yan. Yan na nga. Ronnie Puno. Alam mo naman si Kong Ronnie Puno. Naku, talaga naman. Yan, El Rey Villafuerte. Lalo na. National President pala, Albert Raymond Garcia. Ito ba yung si Albert Garcia ng Bataan? Secretary General Representative Antonio Ferrer. Saan si Antonio Ferrer? Anong bayan ito? Ang kanila pong treasurer, Jesus Crispin Remulla. NUP nga pala si Kong Boying, si Ombudsman Boying. Ayun, Akop, dati po. Vice Chair, External Affairs. Sino pa? Si Boyet Gonzales. NUP rin ba si Boyet ng Mandaluyong? Sino pa? Abay, mga kilalang tao nga pala, Nelson, mga miyembro ng National Union, sa Senado, mga kilalang din ng, di ba si SP Soto ay NUP rin? Hindi. Hindi ko... Hindi natin. Sa Senado, sino ang kanilang mga kapartido? Nako, ito ba yan, sabi mo nga kanina, Nelson, bargaining ba ito? Talagang desidido sila? Bargaining yan. Ganon? So kapag ka nag-recess, sinabi ni Speaker Boji, okay na? Okay na. Magkano bang release nating pondo dyan? May sapat naman tayong di ba? Ano pa magagawa namin? Kundi magkakaibigan naman tayo dito. Ayun naman, madali naman kaming kausap. Kaysa tayo sa magkakawatak-watak pa ba tayo, kinakailangan natin na magtulungan. Ang problema, nauna na yan sinabi, hindi sila susuporta nga sa impeachment. Paano niya babawi kayo? Di bargaining agreement tayo. Bibigyan naman kayo pondo. Dagdagan nyo. Wala naman dali kami kausap. Ganun. Kaya so pagbalik niyan, parang ganito lang ang senaryo. Sa amin pong pag-meeting, pagkatapos ng recess ay napagmuni-muni namin, tibay pala ang impeachment. Matibay pala. Ngayon lang namin ako, hindi lang kami nag-recess at nagpausap-usap. Sinuri namin lahat. Sinuri namin lahat at napatunayang ano pala. Paano naman ang senaryo kung wala talagang pondo? Wala ho tayong maaasahan. Ganon? Kailangan nating magkahiwa-hiwalay na.
kailangan natin gumawa ng mas aktibong grupo. Depende talaga minsan sa sitwasyon, no? Depende sa sitwasyon. Depende talaga yan. Ay, yan naman ang realidad na alam ng lahat. Oho. Yung sinasabi mo pala dyan na OFW na dinala sa Singapore. Oo, yan. May sagot ka ba? Kung nasaan di ba? Oo. Nung araw din yun, ibiniyahe papuntang Maynila. Same plane din, yung Air Force din? Hindi. Ah, Cebu Pacific na. Cebu Pac na. Dalawang biyahe. Ayun. Isinakay sila sa commercial plane. Ayun. Sino nagbayad? So, yan, oh. Yung OFW. Gobyerno ng Pilipinas. Ayun, yan sinasabi ko. Congratulations, tama yan. Kasi nung nakaraan, may mga lumabas naman sa social media, Nelson, na yung mga inuwi, sila din daw nagbabayad ng pamasahin nila eh. Nung yan, yung una, yung wala pang repatriate. Ganon. Yan yung mga na-stranded na nagkaroon ng mga flight uli. So itong mga gobyerno na natin na nagbayad. Diyan mula sa Singapore. Ayun. Pero itong mga binanggit mo kanina, 300 plus. Ano yan? Chartered flight na yan. Flight, bayad na ng gobyerno. Bayad na ng gobyerno. Oo. At pagkatapos nun, ay ano pa pala, mayroon pang domestic transportation. Oo. Libre na rin. Oo. Ayun. Di tama ho yan. Kasi ang pondo yata ngayon ng OWA, Nelson, sa kapakanan po ng ating mga overseas Filipino workers ay mga 41 to 45 billion. Billion pesos ito na gagamitin in case na may problema ang ating mga OFWs. Ayun. Ayan. Ngayon po, naharap sila sa problema sapagkat sila naman ay kasapi yan, miyembro ng OWA, at saka sila ay nagbabayad, yung OWA fee, dapat lang talagang gastusin sa kanila yan. Yes. Oo. Tama po. Yun ang dapat mapag-usapan natin. Teka lang, bago lang tayo magtapos, Nelson, ano na bang latest sa 18 Brave soldiers? Mayroon na bang schedule? Kasi mukhang ipatatawag na raw sila. Nabawasan na sila dyan. Nabawasan ng? Bilang sila? Ilan ba yun? 18? 18 ang mga dating sundalo, sabi. Baka 2 na lang yata Ano ba, wala? Ang natira. Hindi kasi doon nakaraan, naging 16 kasi yung dalawa daw, hindi hindi sumama. Hindi mo na sumama kasi nasikaso daw yung pamilya. Oo. Ayun. Iwan natin. Hintayin natin kasi ewan ko kung ano yung press con ngayon ng NBI. Kasi nga, sabi nila, ay mukhang, lumabas sa social media ngayon, mukhang inaaral na ng Chairman Ping Lacson kung talagang paharapin o hindi. Malaking bagay kasi ito na dapat ay humarap talaga yung mga Marines, at may pahayag yung dapat nilang sabihin. At doon naman ma-qualify talaga. Sabi mo ma-qualify nila yung mga sinasabi nila mali-maleta delivery. Ayun nga. 'Di ba? Kasi ang kinekwento nila dito ay base dun sa nakita lang nila, 'di ba? Ayun. Hindi ka naman pwedeng mag-conclude dun sa nakita lang nila. Dapat yan ma-match po sa iba pang mga ebidensya at testimonya, di ba? Kaya kapag kami sinabi ka rito na ito po yung nakita namin, ano ba yung nakita nyo na yan? Di ba? Tingnan natin ano ba yung actual. Yan, Hindi ko mo sinabi nila ay yun na yun, di ba? Hindi ko mo akala na nag-deliver sila ng pera ay puro illegal na agad Hindi naman ganun Ayun nga, kaya nga dapat dyan tingnan. Kaya mali na outright hindi ka agad totoo. Kasi meron mga totoo Ayun, diba? yun ang kasi ko-qualify natin na alin doon kasi kung halimbawa ako inutusan mo yung Marines, hindi mo naman dito ito para ito sa ganito. Ganito, ganyan yan lahat. Hindi na. Hindi, ang gagawin mo dali mo ito kay ganito. Ganyan. Punta kayo doon. Punta kayo doon. Punta kayo doon. Kumbaga, ang niya, compartmentalize ang compartmentalize. Compartmentalize. Grupo-grupo, hati-hati. Ang impormasyon, ikaw, deliver mo. Ngayon, hindi naman lahat ng dineliver niya ay galing sa illegal. O kaya naman yung masama ibig sabihin. Patutunayan mo pa. Kung ano yung dinala mo doon. Baka nga nandyan nagdala ho kami ng malay-maleta doon sa negosyanteng yan, pagdating mo doon, ano ba negosyo niyan? Naglalaba ho kami. Laundry. Yung dinala ho rito, puro labahin. Maraming damit pa. Diba? Pagbukas sa maleta, galing ho na abroad dyan. Ang sa halimbawa pala, Nelson, yung kay Andrew E.
Oh, yan. Si Andrew E. pala ay binayaran ng sa totoo ba, lumabas na 56 million. 68. 68 ba? Oh. Tumawad daw kasi sila eh. Doon sa ano yan nung usapan niya, di ba? Yun na nga, tumawad daw sila. Kaya sabi, nung nag-deliver ka kay Andrew E., hindi mo naman masasabing illegal yung ginawa ni Andrew E. Binayaran daw. Di ba, bayad doon kanyang talent fee yun eh. Oo. Wala akong nakita masama doon. Kaya nga hindi Diba? dapat outright hindi totoo. Oo. Dahil marami dyan totoo. Pero titingnan mo kung kasama nga dun sa kasi sa iba, anomalya. Kasi iba naman, lehitimong transactions, ang nagde-deliver lang ng pambayad yung Marines. Halimbawa, bumili ng kikiam, di ba? Oo. Tapos paglabas ng pigil, lahat yun masamang tao na. Yan. Di ba? Oo, kaya nga dapat dyan, huwag mo munang huhusgahan. Oo. Tanggapin mo muna. At saka natin himay-himayin, alin dito yung sinasabi nila na may kaugnayan doon sa transaksyon. Yung nagaling po sa flood control money, yung Ghost Project. Kasi doon makakwalify na natin, ito pala, at least isa-isahin mo na ngayon. Ito pala, legal pala yan. Hindi mo dapat yan. Ito pala, ito, illegal ito. Di ba, may sinasabi pa nga si Ombudsman Boying na noon pa daw matagal na iba. Kaya nga natin titingnan eh. Totoo yun. Diba? Hindi lang naman yan dyan, sabi nila, may delivery ng mali-maleta eh. Iba ata dyan, dati dapol-dapol bag nga ginagamit eh. Diba? Pinakamabuti, bati natin to. Happy viewing kina Joderick and Elma Matalog ng Iloilo. Ayun! At happy 60th anniversary sa distrito ng Bislig City, Surigao del Sur. Ngayon pong Lunes, March 16, 2026. Aba naman, sayang, inibitahan nyo sana kami dyan, ha? Si Ka Dan Gala Jr., Ka Arnie Javier, Ka Rimuel Kasipit, Ka Albert Asuncion, Ka Nelson Castro, at Ka Jerry Kapanpan, Ka Henry Caga, Jonathan Galsote, Herminio Tuden, Jem Masabot, Jen Gala, Mrs., at lahat po ng mga kapatid at mga may tungkulin sa buong Bislig. Ayan. Salamat po ng marami, ha? Happy birthday kay Claren Pacris ng Sanchez Mira, Cagayan. Happy birthday kay Early Anday ng Manama, Bahrain. At sabi naman po ng Kadyo Salvador, Jen, masarap kayong pakinggan dalawa. Talaga, kumbaga sa pagkain ay kompleto ang sahog. Congrats! Pakibati lang po ang mga kasama namin dito. Birthday po ni Ka Tom Peña. Ka Tom! Naku, mula po sa Buog, Zamboanga del Sur. Happy birthday po Ka Tom Peña. Ayan. Okay tayo, Nelson? Happy viewing din na po kay Ka Emeniel Bandong. Ito na po ang ating palatuntunang Saganang Mamamayan. Programa ang paborito ng bayan sa umaga, alas 5, 100%. Bye!